Naku, dahil sa ginawang pag-walk out sa akin ni Julia Barreto, hindi ko na siya i-intervene kahit kailan. Yung mga ganyan, kailangan ko unawain. Hindi ako dapat magtanim ng emosyon o ng galit. Ang dami nagtatanong, hindi daw kaya magselos itong si Julia kay Ivana Alawi. Ba't naman magsiselos si Julia kay Ivana? Sigurado na siya kay Gerald Anderson. Ano ba? Oo, nilaklap talaga ako. Buti na wala tayo sa TV or else. Kaya sabi ko sa kanya. Mag-suspend tayo nito. Ito na ang latest, kaya tumuto ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy. Sa Poco! Ito naman po si Papa O. At sa Iyas. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihirit sa amin. Ayan. Chika mo na! La 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 la. Ay nako, tinuloy-tuloy pa. Wala palang music. Oo. Pero yung awitin na yan ay mapapanood ninyo live. Ay! Oo, talaga? sa September 28. Ay! Kakantahin natin yun doon. Ako doon ay makikipagkwentuhan tayo sa kanila. Yes! Doon sa mga manonood sa District 1 Manila sa The Fort o sa BGC. Yes! Oo, yan. Kami po ni Josa, kasama namin si Miss Marisa Sanchez. Siyempre si Mama Loy nandun din. Yes. At ang mga baklangin ng problema kung ano raw ang kanilang piyesa. Oo nga eh. Lahat kami rito kailangan matawa ang audience. Oh my Or gosh, else. pressure. Oo. Nakakagulat ito, Audrey, BJC from mga bundok na pinagpe-performan ko, tapos yung biglang BJC. Hindi isang plastic ng pansit, tsaka dinuan ang Ay, iba ba? bayad sa Oo. 1,000 lamang po ang presyo ng ticket. Tumawag po kayo dyan sa numero na nandyan para sa inyong ticket reservation dahil 140 lang ang kakasya doon sa venue. Gusto lamang po namin magbuga ng mga saloobin. Oo, nang nakangiti kayong lahat. Siyempre kakanta rin po kami. Ay! Oo, alam, hindi ko nga alam kung may tickets pa eh. Kasi try nyo lang din. Kasi nagkakaubusan nga. Oo, limited po yung seats. Oo, ayan ha. Pero syempre, dito pa rin po tayo sa OGDS Showbiz Update mo. Yes. Tsaka ng bonggang-bongga. Katulad na lamang itong na-viral na video kung saan nag-walk out itong si Julia Barreto. Oo, kasi nga, kumbaga, tinutukan siya ng mga mikropono at ng mga cellphone sa isang panayam, sa isang interview na pinagbigyan naman ni Julia. Oo, ano nga bang nangyari? Eto. Like, kasi lumabas yung picture na nagkabati na si Max, si Jerry. Ano lang feeling mo? Oh my goodness, madam. That's not the event for this. Bye-bye. Ayun na. Sabi niya? Oh my God, madam. That's not the event for this. What? Ikaw, anong pakiwari mo to? Bilang ikaw netizen o nakikipusyoso ka lang. Eh baka hindi lang din siya na-prepared sagutin kasi yung tanong tungkol dun sa pagkikita ulit ni Maa at saka ni Gerald Anderson. Diba? Eh, kasi ako naman feeling ko lang, pag sinagot ito ng formal ni Julia, hindi mabaviral. Talaga ba? Kahit na mo naman, diba? Pero Nay, ikaw sa tingin mo, iniwasan lang ba niya yung tanong o may halo ding inis? Oo, nainis siya. Parang ha? Ba't niyo ko tatanungin yan? Siyempre, bilang reporter naman ako rin, bilang reporter. Nakaka-relate ako doon sa reporter. Kasi sa akin naman, parang kung ano yung tinig ng mga netizen, kung ano yung gustong itanong ng mga netizen, kami ang magiging tulay para itanong yun. Eh kaya lang ganun yung sinabi ni Julia, no? Ako naiintindihan ko yun, bilang reporter, handa ka kahit ikaw ay i-reject ng ini-interview mo. Eh, ganun talaga.
At saka, hindi naman siguro napikon yung mga reporter doon. Parang mas, ay, ang taray. Parang, pwede pa silang gumanon. Oo. Ay, bongga to. Pang-viral. Ay. Si Julia, naintindihan mo naman. Ako naintindihan ko si Julia. Why? Just kahit ako gano'n ni Julia, maiintindihan ko. Oo, kasi, di ba, hindi porke malaki kang tao o ang tagal mo na sa industriya, hindi ka pwedeng sagutin ng gano'n ng mga artista. Siyempre, nasa ano rin yan nasa timing. Kung wala sa timing ang pagtatanong mo, kung hindi bagay sa okasyon yung itatanong mo, siyempre, parang mafe-feel naman ng artista. Dapat ko ba ito sagutin? Andito ako, nag-gown ako para dyan lang sa tanong na yan. So, baka naman dito, Oji, affected siya, kaya ganun ang reaction niya. Basa yan ng ibang netizen na affected siya, kaya napikon siya at nag-walk out siya. Affected siya dun sa pagkikita? Sa pagbebeso? Oo. Baka, syempre yun ang pwedeng ipalagay ng mga netizen. Ako naman hindi. Yun siya Hindi, sa akin hindi ka bastusan. Sa akin ano yan? Cool. Tsaka known naman si Julia na medyo straightforward talaga na sumagot no? Kasi kaya naman niyang humarap sa mga ganong katanungan. Siguro medyo awkward lang na parang andito ako sa event yan ang tanong. Ako kasi Doy, ang tagal ko na rito sa industriya. So, yung mga ganyan, kailangan kong unawain. Hindi ako dapat magtanim ng emosyon o ng galit o ng tampo kung ganyan yung ano sa akin. Kasi, yun ang paraan ko ng tanong wala ako sa timing dapat handa ako sa magiging sagot. Ako, bumibilib ako sa mga reporter na hindi natitina ng mga ganong pagdadabog, pag-walk out ng artista. Kasi kung kunwari, mag-decide yung reporter. Nako, dahil sa ginawang pag-walk out sa akin ni Julia Barreto, hindi ko na siya i-interview kahit kailan. Siyempre, ako naman si Julia, okay lang. Okay lang. Hindi sa kawalan ka, pero choice mo yan Kung magiging masaya ka by not interviewing me, okay. Siyempre, hindi ka lang naman nag-iisa ritong reporter. Madami rin naman siya. Pero in fairness kay Julia Naya, naging polite pa rin naman siya kasi tinawag niya yung reporter na madam. Sabi niya, diba, naku madam, that's not our event for this, bago siya umalis, di ba? Nay, natanong din siya tungkol dun sa mom niya. Kamusta na ba yung mami niya? Yun nga, di ba? Sa pagkakasagot ni Julia, parang hindi niya ma-imagine na nanay niya tuluyang magkakasakit or knock on wood may mangyayaring masama. Hindi niya, oh my God, I cannot imagine. Parang ganun na sabi ni Julia, di ba? Yun nga nakita natin sa IG, di ba? Yung maraming mga ganun-ganun mga kable o aparato dun sa ulo ni Marjorie, di ba? Pero inassure ni Marjorie ang lahat na okay na siya. Buti naman. Ano bang naging sakit niya, Nay? Ayun nga, hindi naman masyadong nilino ni Marjorie kung anong pinagdaanan niya. Basta yung assurance lang niya na okay na siya. Yung mga ganun-ganun kasi, no? Minsan kasi may friend ako. May mga ganun-ganun din kay Marjorie. Katulad nung kay Marjorie na ano rin, parang mild stroke. Yung friend ko. Oo. Ganun. Hindi ko alam yung kay Marjorie kung ano. Hindi kaya gayon din, Tito Oji? Hindi ko alam kasi nga hindi naman nakakaloka. Hindi naman nilino ni Marjorie kung ano. Basta yung friend ko lang gano'n na ang daming gano'n kasi na mild stroke siya. Sana mga tests lang yun. Oo, mga tests. Ba't hindi niyo pa diretso yung Tito Oji kung ano yung sakit? Ako ba doktor niya? Hindi ako hinarin yung doktor, darling. Oo, ha? Hindi naman makalang hindi alam kayo. Kakaloka. Pero alam mo ba yung totoo? Hindi ko nga alam. Gaga, basta kung ano yung sinabi ni Marjorie doon. Maniwala tayo sa kanya. Basta yung assurance niya na okay na siya. Ayun ang pinaka-importante, diba? Okay siya, diba? Pero ano talagang sakit, Tito Oji? Paulit-ulit naman, Diyos, parang ikaw yata na ano. Tito Oji, parang may mga pumipitik-pitik na nga rin sa akin. Ano kung kunin na ako ni Lord? Ayan, MS yan. Mild stroke?
Gaga, hindi. May sakit. Si Joseph, kulit-kulit. Kulit-kulit. Basta tayo, maniwala na tayo sa sinabi ni Marjorie na papunta na siya sa recovery na. At syempre, ipagdasal din natin yung tuluyan yung paggaling. Totoo po. Diba, Josa? Yes. Sana malinaw na yan sa'yo or else mag-walk out ako. Ay, totoo. Nasa ano pa lang tayo, konting oras pa lang tayo. Magalitin yung mga viewers natin. Malapit na ako mapikon. Medyo ganado lang ako magtanong dito. Pasensya na. You're forgiven. Kasi nga Tito Oji, nabanggit niyo yung mga walk-out na iyan. Bakit? Nangyari din yun sa boyfriend ko. Na nag-walk out ako. Ikaw nag-walk out sa boyfriend mo? Oo, Tito Oji. Baka naman mag-walk out ka naman na yan. Tito Oji, nag-walk out ako. Siyempre, sino ka naman ho hindi mag-walk out? Abay, niyaya ho ako mag-date. Siyempre, pinaghandaan ko, nag-makeup ako, nagdamit ng maayos. Siyempre, nung nandun na kami sa mamahaling restaurant, ang dami niyang in-order. Pati ako, ang dami ko din in-order. At Tito Oji, ang nakakaloka ha, wala akong pakialam sa kinakain namin, kahit pa gaano siya kamahal, gaano kadami, kain lang kami ng kain. Siyempre, fine dining yun, Tito Oji. Kaya enjoy na enjoy ko. Pero nung kumakain kami, Tito Oji, parang may tinatanong siya sa malayo. May tinitingnan mo na sa... Ganyan siya ng ganyan. Hanggang sa may... Unggoy. Ay, hindi ko Tito Oji. Kumakain siya, tapos gumaganon-ganon siya. Hanggang sa... Nalinagan ko, yung ex niya pala, Tito Oji. Hanggang sa lumapit na yung babae sa aming table. Tapos paglapit pa, bineso pa, Tito Oji. Sino hindi mabibisi, Tito Oji? Bineso yung ex niya. Na akala mo, sila pa. Anong ginawa mo? Kaya nga nag-walk out ako. Umalis ako. Nagmamadali ako. Hanggang sa narinig ko na siya, Tito Oji, na sumisigaw. Sabi niya saan, Josan! Halika, bumalik ka dito! Sabi ko, hindi! Galit ako! Tapos tumakbo ako. Tumakbo din siya. Josan naman! Makinig ka sa akin! Bumalik ka dito! Sabi ko, hindi ako babalik! Hanggang sa naabutan niya ako, Tito Oji. Tapos hinilan niya yung aking kamay, yung braso. Yung pagganyan sa akin, napaharap ako, Tito Oji. Babae ito. Sabi niya sa akin, mag-usap muna tayo. Bumalik ka muna doon. Sabi ko, para saan pa? Para saan pa? At babalik ako doon. Sabi niya, ang dami nating in-order. Baka pwedeng bayaran mo muna bago ka mag-walk out. Akala ko naman kung bakit na ako inahabol. Akala ko susuyuin ako. Akala ko babae na Pinabayaran sa akin, Diyos ko. Tapos yung binayaran ko, sabi ko, bakit? Ang mahal naman ito, ang laki. Diyos ko yung pala, Tito Oji, yung lihim na nagpa-take out yung ex-girlfriend. Buisit na buisit talaga ako noon, Tito Oji. Talaga yung talaga, lalo ko nag-walk at Tito Oji. Diyos ko, pula nila mabangga talaga ako ng sasakyan sa sobrang galit ko. Grabe talaga. Hindi ka na hinabol. Hindi na, bayad na Kaya relate talaga ako dyan kay Julia, naramdaman ko yan. Ay, speaking of Julia, ang dami nagtatanong, hindi daw kaya magselos itong si Julia kay Ivana Alawi. Ba't naman magsiselo si Julia kay Ivana? Sigurado na siya kay Gerald Anderson. Ano ba? Hindi Barreto! Montes! Montes? Julia Montes! Akala ko si Barreto pa rin pa yung usapan natin. Sorry. Kasi nga, di ba? Dun sa lumabas na trailer para sa book 2 ng Batang Quiapo, parang ang daming mga kissing scene at saka love scene itong si Tanggol at saka nung character ni Ivana. Pang-akin pa naman si Ivana. Di ba? Yan ba yung sa Batang Quiapo? Yes! Book 2! Ang kailangan yung book 3. Trending na trending, di ba, Nay? Talaga excited sila sa paglabas ni Ivana. Yes! At saka excited sila, Nay, dun sa pagkikita ng mag-ama, di ba? Nitong si Christopher De Leon at saka ni Coco Martin. And speaking of na-viral din si Makoy De Leon na humihiga dun sa taon. Kuha ba yan sa Batang Quiapo? Nung nakita namin yung teaser, wala naman yung eksenang nandun siya sa katawol. Hindi, baka ang nakita kasi doon ay binaril ni Christopher De Leon yung character ni Makoy. So, hindi natin alam kung ito kaya yung continuation nun.
Oo eh. Kung para yan doon sa Batang Quiapo, bakit inilabas na? Bakit kinunan? Kaya nga, lagot. Eh, syempre hindi pre-empt. Or baka nga para mas tutukan mo kung ano yung mga eksena bago nangyari yun. Dahil nga ang dami nang gigigil dito kay David. Oo, dito nga. kay Makoy, napakahusay umarte. Oo nga. Hindi kaya nagpifitting lang. Nang ataon. Ano yung nagpifit lang? O baka natutuwa siyang gumaling. Kasi baka spoiler yun eh, hindi pwedeng... Baka kasi hindi naman siya talaga doon. Anyway, abangan na lamang natin yan. Pero yan ang lumabas Teka, Diyosa, hindi kaya sila hiram sa atin ng barong? Bakit Kaya nga, wait, available po yung aming rentahan. Alam mo na, Batang Quiapo. Oo, Dreamscape, Deo and Drinal. Yes, Si Josa Poco at si Ma'am Maloy ay bahagi na ng Batang Quiapo. Nagpaparenta din po kami ng mga barong. Yes. Na ginagamit. Aside from suits. Yan, di ba? Paano nga pag nasa towel? Paano itsura? Depende. Gogo. Huwag naman. Pupunta tayo ng USA at Canada. Ay, di ba? Ayaw ni Tita Carol Duffy. Yes. Ng Toronto, Canada. Nadating po. kayo sa Canada. Wow! You see you there, Canadians. Wow! Anyway, ayan yung mga abangan natin, yung laplapan scene na Ivana at Coco. Talagang abangan mo dahil laplapan lang din. Nakakaloka. Hindi kasi curious din sila. Kaya sila naglaplapan? Gaga, hindi. Ano ba? Hindi kung gaano ka-effective yung kanilang tandem. Kasi nga magiging partners in crime. Sa laplapan. Bakit may laplapan ito, OG? Akala ko ba? Bakit? Masyado naman curious kayo sa laplapan na yan. Hindi mo nga mabanggit ng tama. Curious. Curious! Parang ako na-curious sa aking boyfriend ito, OG. Bakit? Dahil hindi pa nga, nung sinagot ko siya, hindi pa namin na-experience yung mag-lips-to-lips kami. Maghalikan niya ako. Buti na wala tayo sa TV or air. Kaya sabi ko sa kanya. Mag-suspend tayo nito. Kaya nag-request ako sa kanya na i-kiss niya naman ako. Eh, nung una parang ayaw pa niya. Okay, sabi ko sa kanya, alam mo ga, kapag hinalikan daw ako, magiging tunay na babae ako. Babalik ako sa dati kong yung maganda kong mukha, yung maganda kong katawan. Parang diwata. Makukutol yung aking sumpa. Talagang babalik na ako sa tunay na babae. Yan ang sinabi mo sa lalaki? Oo naman, Tito OG. Tapos? Hinalakan niya ako ng mga 5 seconds, Tito OG. Tapos nagtataka siya. Bakit hinalakan na kita? Wala pa rin nagbabago sa iyo. Sabi ko, matindi ang sumpa. Dapat laplapin mo ako kahit mga 2 minuto. Ginawa naman niya, Tito OG. Nilaplap ka? Oo, nilaplap talaga ako. Tito OG, sa sobrang halik niya, hindi na ako makahinga. Sa sobrang laplap niya. Ganda. Talaga ang ganda ko, Tito OG. Pagkatapos ng 2 minuto, nagtataka siya, Tito OG. Sabi niya, bakit nilaplap na kita ng 2 minuto? Wala pa rin nangyayari sa iyo. Hindi ka pa rin nagbabagong anyo. Kaya sabi ko sa boyfriend ko, Be, ilang taon ka na ga? 25 years old. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa fairy tale? Ayun, sinapok ako dito. Dahil naisahan ko daw siya. Sinapak ka. Tapos, ang ibabaan niyo mo. Oo, nagbago. Naging palaka ako. Sa pagbugbog niya sa akin, naging mukha akong palaka. Sabi ko naman sa kanya, ikaw naman hindi na mabiro. Alam, tawa tayo ng tao dito. Alam mo, nagluluksa ang buong showbiz, no? Sa pagyao ng aming kasama, ang tinaguri ang Dean of Showbiz Writers ni si Manay Ethel Ramos na 87 years old nung pumanaw. At syempre, ang mga kasamahan natin sa panulat ay nangulila dahil hindi nila makalimutan na minsan na-touch ang buhay nila ng isang Manay Ethel Ramos. Sa mga hindi po nakakaalam, si Manay Ethel po ay naging PR o PRO ng mga actors, ng mga artista, at naging alaga niya si Angel Locsin, siyempre si Aga Mulak, si Bong Revilla, at marami pang iba. Pero higit sa lahat, siya ay isang manunulat. Na talaga iginagalang, tinitingala
at napakalakas ng sense of humor. Actually, kami ni Manay Ethel Ramos, magka-ano kami niya pag-presscon eh. Nung active pa ako sa pagsusulat, alam ni Manay Ethel yung dynamics namin na nag-o-okrayan kami, hawak namin ng mic. Tapos gustong-gusto ni Manay Ethel yun. O akala ng iba, binabastos ko si Manay Ethel, pero hindi. Si Manay Ethel yung nagsasabi, alam mo na kung anong gagawin natin para masaya. Di ba ganon? So anyway, yung first night ay naroroon si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bong Revilla, kasama ang may bahay niya si Congresswoman Lani Mercado, at ang alam ko, Loy, si Senator Bong yung in charge doon sa hospitalization. Wala nung hospital si Manay Ethel. Andun din si Andeng Inares, yung kapatid ni Bong Revilla, kasama ang asawa nitong si Junjun Inares. Oo, sino pa man nandun? Si Aga Mulak nandun doon. Kasi ako hindi ko naabutan yung iba, si Aga Mulak lang ang naabutan ko doon. Kasama ang kanyang pamilya, si Charlene, at ang kambal na si na Andres at si Atasha. Oo, at syempre si Aga Mulak, hindi niya makalimutan si Manay Ethel Ramos. Kasi 30 years siya, 3 dekada siyang hinawakan ni Manay Ethel. At syempre, ano nga bang damdamin ni Aga rito? Ano yung best memory mo? Yung the 30 years. The 30 years. 30 years na andun ka kay Manay Ethel. Yes. Oh my God. Lahat yun. Oo. Till death do us part kami. Till death do us part yan. Yes. Best trait ni Manay Ethel sa'yo? Oh my goodness. Her being straightforward, but her kindness also, more than anything talaga. Her kindness. Kasi dito ko lang nakita sa wake na alam naman natin lahat na madami nagmamahal sa kanya. But, di ba after ng misa, merong sasabihin ng pare kung sino gusto mag-bless sa kanya, family, and few close friends, di ba? Ito ko kayo tumayo, siyempre family, ilan na sila, di ba? Bless. And friends, tumayo na talaga? So, ibig ko sabihin nun, ganun siya ka-well-love. Yes, made them all feel special. At syempre nakakatuwa yung mga kasamahan naming reporters, nandun talaga sila yung mga personal na nangangasiwa ng wake ni Manay Ethel. At ang ganda-ganda ni Manay Ethel. Oo, napakabata, pero 87 years old na yun. Napakabata, ang ganda ng ayos. Sobra. Parang natutulog lang si Manay. So Manay Ethel, paalam na po at maraming salamat sa mga lessons, sa mga pagpapatawa, sa mga wit and humor mo. At syempre, maswerte ako kasi nakilala ko, nakachikahan ko, at bago siya na maalam, nung malakas pa siya, ay nakapag-I love you pa kami sa isa't isa. Thank you, Manay Ethel Ramos, sa lahat ng kabutihan mo sa akin, sa aming lahat. Sayang hindi namin na-experience yung makadaupang palad si Manay Ethel. Ay, nako. Our sincere condolences po sa buong pamilya po niya. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, sa lahat po ng aming mga manonood na hindi pa po namin subscribers. Sana naman po, mag-subscribe din po kayo. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At meron po akong vlog dyan, bago. Di ba nakauna na kayo nakapasok sa Starbucks si Raya, sa Tagaytay. O ako, kinarir ko rin pumunta. Gumising ako maaga. Tapos nung pagpasok ko, ay, ito na yun? Ganito pala yung itsura? Naku, tingnan nyo po dyan sa vlog ko, ang aking experience, di ba? At subscribe nyo din po ang aking YouTube channel, Facebook page, TikTok at Instagram dahil marami pang good vibes na ipinopost po ako. Hindi lamang po video, kundi mga memes at saka yung mga picture. At abangan nyo po ako sa Maging Sino Ka Man. Picture? Yung mga memes, At syempre, pasalamatan pala natin yung ating mga sponsor. Dr. JC Solis na Ideal Vision, at yung ating hair, Headway Very Salon. Yes, Ernie. Maraming salamat po. At syempre pa ang aking panayam kay
Yeng Constantino Asuncion. Oo, at ang kanyang revelation, nakakaloka pala. Alam mo ba, meron kami na-touch na topic ni Yeng, na iyak siya ng iyak. Ay, ano yun? Oo, eto. So, ano nang mangyayari dito? Kasi nabalitaan ko, hindi ka na pumirma ulit sa Star Music at Star Magic. Gusto ko pong maging honest, nanginginig yung laman ko po nung nakausap ko sila. Sabi niya sa akin, meron ba kaming nagawang mali? What do you want to change? Parang mapapalayo pa yata yung posibilidad na yung inaasahan ng mga fans mo o mababalitaan nilang hindi pa magiging nanay si Yeng o ano. Nafe-feel ko po inside of me, parang hindi pa yata ako handa. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin to sa asawa ko? Siya parang gustong-gusto na niya. Trace back ko po, saan kaya nanggagaling yung fear? Yeng, bakit ganun yung lagi mong sinasabi na takot kang bumalik sa dati? Siguro traumatic po talaga yung childhood na gano'n. Gano'n ka-trauma yan? Huwag gano'n. Sorry. Ayan, ang kabuuan po niyan ay sa OG-Diaz Inspires na nasa I1 TFC na rin po. Yes! Ayan. At syempre pa, huwag niyo pong kalilimutan kung kayo po ay makakaisip na mag-Boracay, ang The Ohana Boracay Beach Resort dyan sa Station 3. Yes. At kung gusto niyo makamura at makapag-avail ng mga promo, meron po sila dyan sa ohana.com. Yes. Ayan, ha? At syempre, excited na rin kami at nandyan kami dyan sa Highland Valley. Yes! Sa grand opening ng water parks. Yes! Dyan yan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito na yata na yung pinakamalaking swimming pool sa norte, no? Oo. Parang nasa ibang bansa ka. Diba? Correct. At syempre, maraming salamat sa Coperon. Yes! Sa masarap na kaya toast, coffee bun, at saka yung kanilang tea milk na napakainit at napakasarap. At syempre, ang siomay nilang fantastic. Sabi yung toyo, ininom ko talaga. Ha? Ininom ko talaga. Kita mo kanina, ininom ko. Oo nga, diba? Syempre, no? Kasi nga, kahit ngayon Jennifer Simile, iniinom mo. Matagal ko Toyo. ginagawa yun. Ba't hindi ka kasi magsarili? Para matikman mo. Charot. O anyway, at ito po muli ang inyong lingkod, Papa Oz ng OG-Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! La 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 la. Chika mo na! La 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 la. Chika mo na! Parang second voice ka pero wala pa. Parang tama pero parang may mali. Parang may second voice, hindi ko kayang magtaas. Ano ba yan? Lagi-lagi nyo lang kinam. Mag-walk out na kaya ako. Wow! Actually, ka na lang bumalik. Parang halin-hina na si Mrena. Tsaka si Jex. Hindi na mabiyo.